State of the Nation. Sa pagharap ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure, nagsuko siya ng isang luxury vehicle at may mga bago umanong isiniwalat. Habang ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, sinuri ng Justice Department para sa Witness Protection Program. May report si Joseph Moro. Ang 12 million pesos na luxury vehicle na ito na pag-aari ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, isinuko niya nung humarap ngayong araw sa Independent Commission for Infrastructure. Sir, bakit niyo sinoli yung sasakyan? Sir. Ang pagsusoli raw nitong si dating District Engineer Bryce Hernandez ng luxury vehicle na ito sa ICI sa ikalawang araw ng kanilang trabaho, ayon kay Baguio Mayor at Special Advisor Benjamin Magalong, ay pagpapakita raw ng kooperasyon nitong si Hernandez sa ginagawang investigasyon ng ICI. At ayon kay Mayor Magalong, may dalawa pa na susunod na luxury vehicle na isusoli itong si Hernandez. Turn over yung Ferrari na worth 58 million. Tapos Lamborghini na which is worth about between 30 to 40 million. May mga motorcycles pa siya. Ipasusubasta raw ng ICI ang mga luxury car ni Hernandez. Sa pagsalang naman ni Hernandez sa investigasyon ng ICI, sinabi ng ICI Chairman na si retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. na voluntaryong sinagot ni Hernandez ang lahat ng kanilang mga tanong nang walang pasubali at walang pag-iwas at nagpakita ng buong kooperasyon. Ayon kay Mayor Magalong, may mga sinabi si Hernandez sa ICI na hindi pa nababanggit sa mga pagdinig ng Kongreso. Very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Magandang lead ito para sa mga investigador. Humarap din sa ICI si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. For the meantime, siguro hintayin na lang natin si Chairman kung ano yung mga na-reveal niya. Sa ocular inspection ng NBI at DPWH sa mga flood control projects sa Bulacan, may nabisto pang 5 bagong ghost projects na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso. Halos lahat ay nakapangalan sa Sims Construction ni Sally Santos. Meron tayong magandang kaso against yung personalities involved. DPWH officer and contractors. Ang daming ghost project, ang daming yung hindi tama yung pagkakagawa, substandard. Ang initial findings at rekomendasyon ng NBI sa mga proyektong ito isinumite ng NBI sa DOJ. Plano rin nila itong isumite sa Ombudsman. I-evaluate natin yan, but we will have to look at the jurisdictional matters first. Kasi nga, we have a MOA with the Ombudsman. We cannot prosecute everything. The Ombudsman is the lead when it comes to graft and corruption. Sa DOJ naman, dumating ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. In-evaluate na ng Justice Secretary kung pwede silang ipasok sa Witness Protection Program. Confidential ang proceedings ng Witness Protection. I think that they're really looking for a solution to their problems. I think that it's a relief for them to be talking to people who just want to go to the truth. Paglilinaw ni DOJ spokesperson Miko Clavano, ang evaluation ay para pa lamang sa witness protection at hindi pa upang maging state witness. Yung state witness po kasi, we will find that out later on in the case. Pag meron na pong naka-file na kaso sa korte, we will have to move for the discharge of the witness to become a state witness. And that's when the state immunity comes in. Nais din daw mapasailalim sa WPP evaluation ang 2 hanggang 3 raw na konektado sa maanumalyang flood control projects. Ang isa ay kasama sa 15 contractor na tinukoy ng Pangulo na naka-corner ng 20% ng kabuuang budget ng mga proyekto. Si Remulla naman meron daw nais makuha taga DPWH para sa WPP evaluation. May mga vital link yan. Alam mo naman tayo, we have to create the links and connect the dots. And sometimes they are the most important pieces of the puzzle. Kinakausap na raw niya tungkol dito ang Senado. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinayagan ng Senado na lumabas para mangalap ng mga ebidensya si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez.
sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na idinawit sa kickback at budget insertions sa flood control projects hindi palusot ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Habang ang nadadawit ding si Congressman Zaldico pinauuwi na sa loob ng 10 araw. May report si Darlene Kai. Sa pag-usad ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control project, isa sa mga hinahanap si Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing bumabalangkas sa budget, siya raw ang pasimuno ng mga singit sa budget para mapondohan ang mga proyekto. Hindi pa nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldico mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. The Speaker of the House of Representatives. Sa bagong liderato ng Kamara, unang utos ni ngayon House Speaker Boji D, pinapawalang bisa na niya at binabawi ang travel clearance ni Ko. May 10 araw lang siya para bumalik sa Pilipinas dahil urgent o kailangan na raw tugunan agad ang mga issue. Kung hindi, mahaharap siya sa disciplinary action at mga legal na hakbang. Sabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega, may paraan naman daw para sumagot sa issue si Ko. He can answer and he can make a statement via social media, Zoom or a statement. Pero para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, nararapat lang na pauwiin si Ko. Mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo at pangalawa, pinapasweldo tayo. Patuloy naming hinihingan ng pahayag si Ko. Puna naman ni Vice President Sara Duterte, bakit ngayon lang kumilos si Pangulong Bongbong Marcos? Gayong noong 1 taon pa raw niya sinabing may hokus-pokus sa budget. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Hirit pa ng bise, bakit hindi magawang dukutin ang opisina ng Pangulo si Ko para maiuwi? Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon, nang wala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Buwelta sa kanya ng Malacanang. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan. Di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabimbi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng Articles of Impeachment? So anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Kay Zaldico, iimbestigahan pa lang. Sa Senado, so hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, continue. Gagalit ka na naman. Iginiit ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson na hindi pa safe sa issue ng flood control kickbacks sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Hindi pa nare-resolve yung sinasabi ni Bryce na nag-insert sila ng, in the case of Senator Jinggoy, yung 355 million sa Bulacan. Senator Joel naman 600 million. Sirbihan ko na rin silang dalawa bago sila umalis na hindi pa nare-resolve ito. Ani Lacson, tugma kasi sa nasa 2025 national budget ang 355 million pesos insertions na umano'y ibinaba ni Senator Estrada para sa 7 flood control project sa Bulacan. Itinanggi na ni Estrada na sangkot siya sa anomalya at umaasaan niya ng patas at makatarungang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ang 600 million pesos na ayon kay Hernandez ay insertion ni Senator Villanueva
Nakita ni Senator Sherwin Gatchalian na nasa unprogrammed appropriations ng 2023 budget. Ibig sabihin, wala pang nakalaang pondo at walang detalye sa simula. Kung may babangga ang pondo o kita ay maaari na itong gamitin, pero dapat sa mahalagang gastusin lang ng gobyerno. Yung kay Senator Joel, totoo yung nahati sa 8 proyekto at nakapagtaka rin doon, lahat uniform 75 million bawat isang proyekto na 8. Sabi ni Villanueva, wala siyang kapangyarihan sa unprogrammed funds at hindi siya ang nagpasok ng proyekto roon. Walaan niya siyang kinalaman sa flood control projects at hindi siya nakatanggap ng kickback. Sabi ni Lacson, may kailangan pang patunayan si Hernandez. Kaya naman pinayagan siyang makalabas bukas para makuha ang mga umano'y ebidensya pero babalik din kinagabihan. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, lumakas bilang severe tropical storm ang bagyong Nando na nananatili ang bilis habang nasa Philippine Sea. Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo, 840 kilometers silangan ng Central Luzon. May lakas itong 95 kilometers per hour at bugsong aabot ng 115 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, kikilos ang Nando pa west-northwest patungong extreme northern Luzon. Maaari itong maging super typhoon bago maglandfall kaya posible ang signal number 5. Mula hapon ng Lunes hanggang madaling araw ng Martes, maaari itong maglandfall o dumaan malapit sa Batanes o Babuyan Islands. Tanghali o hapon naman ng Martes, inaasahang lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahang palalakasin ng bagyo ang hanging habagat. Simula bukas ng umaga, maaaring magtaas na ng wind signal number 1 ang Pag-asa sa Northern Luzon. Naghahanda na ang ilang lugar sa norte na tutumbukin ng severe tropical storm Nando. May report si Nico Wahe. Buwis-buhay sa rumaragas ang tubig ang mga residenteng ito sa Cansalacan River sa Gihulngan City, Negros Oriental. Buhat-buhat pa nila ang kanilang mga motorsiklo. Lumakas ang agos dulot ng umapaw na spillway. Ang Maguindanao del Sur under state of calamity na dahil sa malawakang baha sa 14 na bayan. Gaya sa Buluan na pati District Hospital lubog sa hanggang tuhod na tubig. Inilikas at dinala sa Kapitolyo ang ilang pasyente. Sa bayan ng Dato, Montawal, abot hita na ang tubig. Ilang bahay rin ang pinasok ng tubig dahil sa pag-apaw ng Pulangi River. Inihahanda na mga ibibigay na tulong sa mga binaha sa probinsya. State of calamity na rin dahil sa baha sa Valencia City, Bukidnon, kung saan 4 ang nasawi at 4 ang patuloy na hinahanap ayon sa CDRRMO. Sa Tacurong City, Sultan Kudarat, pahirap sa mga motorista ang bahang dala ng malalakas na ulan. Sa Zamboanga City, di bababa sa 15 pamilya sa Barangay Kuruan ang inilikas sa baha. Ayon sa Pag-asa, habagat at localized thunderstorms ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Luzon, naghahanda ang norte sa paglapit ng bagyong Nando na pinangangambahang maging super typhoon. Red alert na sa Ilocos Region. Sa Ilocos Norte, pinutol ang mga sanga ng puno at ipinosisyon na mga emergency vehicle at equipment. Sa Santa Ana, Cagayan, naglagay ng pabigat sa mga bubong ang mga residente. Ilimagyan ko ng buhay niya kasi ilipat-lipat na naman. Binawalan na rin ng Coast Guard ang mga mangingisda na pumalaot sa linggo. Sa bayan ng Gonzaga, nagmamadaling mag-ani ng palay ang mga magsasaka. Ayon sa Pag-asa, ang inaasahang ulang dala ng bagyong Nando, pwedeng maihalin tulad sa bagyong Marce na naminsala sa Northern Luzon noong Nobyembre. Kahit mga lugar na wala sa ruta ng bagyo, naghahanda gaya sa Iloilo, kung saan nag-aani na mga magsasaka. Sa Metro Manila, habagat naman ang pinangangambahang magpaulan, kaya naka-alerto na rin ang flood-prone na Rojas District sa Quezon City. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hiking na may side trip pang waterfalls ang hatid ng isang bundok sa Nueva Ecija na sa gitna ng payapang paligid ay may madugong kasaysayan ng digmaan. G-Tay dyan kasama si Rafi Tima. Let's go hiking with a hint of history. Sa bulubundukin ng Caraballo sa Caranglan, Nueva Ecija, 387 hectares ang lawak ng maaakyat ditong bundok, ang Mount 387. Iba't ibang trail ang madaraanan. May madamo, matatarik, o nababalot ng kawayan at pine trees. In terms of the trail, yeah, it's very beginner-friendly trail. So yes, beginners can still do it, but medyo challenging siya.
2 hanggang 3 oras ang kailangang gugulin para maakyat ang tuktok. Ang bundok, kilala rin sa tawag na Batong Amat o Ghost Rock. May multo ng kasaysayan ng madugong kwento ng bundok bilang tagpuan ng sagupaan noong World War II. Pero ngayon, isa na itong payapang paraiso. Pwedeng magpapresko sa Aloha Falls sa paanan ng bundok. Sa mga balak mag-hike at falls adventure dito, makipag-ugnayan lang sa LGU o sa Barangay Pungkan. Magbaon rin ng inuming tubig at trail snacks para may laman ng tiyan sa gitna ng hike. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung si Kuya Kim maraming alam, may version daw siya sa TikTok na alam kung paano siya gayahin. Ang kaboses daw ng Kuya ng Bayan, kilalanin at pusuan sa report ni Oscar Oida. Ang ating temperatura sa itaas na ito. Narito na ang mga trivia. Sa ganitong klase lugar, Kuya Kim, ano ba? Kaboses daw niya si Kuya Kim Atienza. Kuya Kim, ano pong masasabi niya? Pwede mo palitan. Pero ito ang trivia. Sideline daw talaga ng video editor na si Mon ang pagiging voice actor. Siyempre, si Kuya Kim ang isa sa paborito niyang gayahin. Ang hilig kong gayahin na kahit wala naman akong idea kung ano yung sinasabi ko, mukhang ang tali-talino ko kasi ginagaya ko si Kuya Kim. Oh, alam niyo ba? Ito ay natagpuan noong 1977 ng isang Japanese sailor mula sa Japan. Ang netizens, tinawag nga raw siyang Kuya Kim na di nakapag-review. Pero palong-palo naman ang views ng kanyang video. Alam niyo ba? Nabuko na nga siya mismo ni Kuya Kim. Heto at nirepost ang kanyang panggagaya dahil kimportante ang may alam. Nagulat ako na parang kinikilig ako kasi idol ko si Kuya Kim. So, ayun, sana hindi siya nagalit. Alam nyo, noong unang panahon, Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. 77 tulog na lang, Pasko na. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.